Praise the Lord. Thank you po sa awiting yan. Wala po tayong ibang pag-asa sa buhay maliban sa ating Panginoon. At salamat po na sa ating bansa mayroon tayong kalayaan na magbuklat ng salita ng Diyos. I still remember first time na pumunta ako sa Vietnam. I think that was 1995. Ay hindi pa masyadong maluag. At nag-Bible study ako sa hotel. Pero ang gamit ko ay yung iPad. Kasi bawal. Pero salamat sa Panginoon. Kahit na magdala ka pa ng napakalaking Bible dito sa atin sa Pilipinas, walang sisita sa iyo. At kung mayroong sisita, lasing lang yun. Open your Bible please in the book of Luke chapter 19. Aklat po ni Lucas, Kabanata 11. Talatang 1, verse 1 hanggang verse 10. A very simple message na ako po iniwala na ito ay magiging blessing at maraming salamat po at nais kong muling batiin sa lahat ng mga tatay, Happy Father's Day. Tayo po'y magsitayong lahat bilang pagalang sa salita ng Diyos. Babasahin ko po ang verse 1 at hanggang verse 10, sundan niyo po sa inyong Bible. Ang ating Bible na ginagamit ay King James Bible. Ito po yung authorized version. Ibig sabihin, this is the inspired Word of God. Ang ibig sabihin ng inspired, it came from the very mouth of God. At siya'y kumuha ng writers at pinasulat niya, word for word, kasama ang comma, kasama ang period. Inspired, it means came from the mouth of God. Kaya ito'y salita ng Diyos. At ang Biblia, ito lang po ang aklat na walang error. Ito'y kinamuhian, kinagalitan at sinunog ng Dark Ages, sinunog po ng mga tao. At marami hanggang ngayon na nagkikriticize na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Pero alam nyo, lahat ng lumaban sa salita ng Diyos, patay na po sila, wala na po sila, pero buhay pa ang Bible. Sapagkat ang sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Thank God for the Bible. Luke chapter 19 verse 1, babasahin ko po, sundan nyo sa inyong Bible. And Jesus entered and passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. And he sought to see Jesus, who he was, and could not ford the press, because he was little of stature. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste, and come down, for today I must abide at thy house. And he made haste, and came down, and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be the guest with a man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for as much as he also is a son of Abraham. For the Son of Man come to seek and to save that which was lost. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Patawad po sa aming makasalanan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang banal na Espiritu magkaroong kalayaan gumawa sa aming mga puso. Panginoon, dalangin ko po na maunawaan po namin ito. At hiniling po namin, Panginoon, pagpalain po lingkod niyong gagamitin sa aking sarili. Wala po akong magagawa. Kung ako hindi niyo gagamitin, wala po akong kabuluhan. So I beg your power, Holy Spirit of God, empower me now, please. Thy name be lifted up. Pagpalain niyo po ang bawat individual, bawat tahanan,
At pagpalain niyo po ang bawat tatay, bigyan ng wisdom to lead their family. Patawad po, ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. And be seated, please. Ang talatang ating binasa, mga kapatid, ay isang encounter ng isang hindi ordinaryong tao. Ang pangalan niya ay si Zacchaeus. At siya po ay naging curious. Siya po ay naging curious na hanapin itong Kristong ito, itong Jesus na naririnig niya. In fact, mayroon pong mga ilang encounters sa Bible na ang Panginoon, dito sa chapter 2 ng Luke and verse 18, ang sabi ng Bible ay, and a certain ruler asked him, saying, Good master, what shall I do to inherit eternal life? Ito ay hindi basta ordinaryong tao, rich ruler, siya'y mayaman. At tinanong niya ang Panginoon, paano ako magmamana ng buhay na walang hanggan? And then in verse 19, and Jesus said unto him, Why called me thou me good? None is good, save one, that is God. Thou knowest the commandment, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, honor thy father and thy mother. And he said, All this I have kept from my youth up. Now, when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing. Sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come follow me. And when he heard this thing, when we heard this, he was very sorrowful, for he was very rich. And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? Kasi isang mayaman. Hindi siya ordinaryong tao. Siya'y mayaman, nakatagpo niya ang Panginoon at siya nagtanong, ano ang dapat kong gawin para manahin ko ang buhay na walang hanggan? O magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sinabi ng Panginoon ang lahat ng kautusan. Sabi niya, bata pa ako, nasunod ko na yan. Kung yan ay nasunod mo na, isa pa ang kulang. Ibigay mo yung iyong kayamanan sa mga pulubi. Bigla siyang nalungkot. Yan ay encounter ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, anong papakinabangin ng tao makamtan niya ang kayamanan ng buong sanglibutan at mapahamak ang kanyang kaluluwa? Anumang kayamanan dito sa mundo, yan ay mawawala. Maiiwanan po natin yan kung meron. Ang mahalaga ay matiyak natin, narito isang mayaman, isang ruler, pinuno, pero sabi niya, Papa, ako magmamana. Tinuro ng Panginoon. Hindi lang po yan. Doon sa verse 35, tingnan niyo po. The same chapter, verse 35. And it came to pass that as he was come nigh unto Jericho, a certain blind man sat by the wayside begging. And hearing the multitude pass by, he asked what it meant. And they told him that Jesus of Nazareth passeth by. Bulag po ito. Look at verse 38. And he cried, saying, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And they which went before rebuked him, and he should hold his peace. But he cried too much the more, Thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood and commanded him to be brought unto him. And when he was come near, he asked him, saying, What wilt thou that I shall do with thee? And he said, Lord, that I may receive my sight. And Jesus said unto him, Receive thy sight, receive thy sight, thy faith hath saved thee. Look at verse 43. And immediately he received his sight and followed him, glorifying God, and all the people, when they saw it,
gave praise unto God. The second encounter, he was a blind man, begging. Begging. Hindi siya nakakita. Naramdaman niya. Jesus is passing. And he cried out, Panginoon, pagalingin niyo ako, nais kong ako'y makakita. At meron siyang pananampalataya. Bago siya tumawag, nung marinig niya ang pangalang Jesus, ay nagkaroon siya ng pananampalataya. Kaya nga po ang mahalaga sa tao ay meron tayong pananampalataya. Pananampalataya ng Biblia ay salita ng Diyos. And then the third time, the encounter, mga kapatid, itong chapter 19, verse 1 to 10. By the name of Zacchaeus. Gusto niyang malaman kung sino itong Jesus na ito na kanyang naririnig. And then meron pang isang, mga kapatid, yung sa John chapter 3, si Nicodemus, from verse 1 hanggang 3, na sinabihan ng Panginoon, sapagkat itong si Nicodemus, ay alam niyo, ang mga Hudyo, sila ay mahilig sa miracle. Mahilig sila sa miracle. Jesus turned water to wine. So nahumanga siya, sino ba ito? So gabi at night, buksan natin, John chapter 3, para maging maliwanag po. John chapter 3. Ang sabi po ng Biblia, sa verse 1, ay ganito po. There was a man of the Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jew. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art teacher, come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Except, verily, verily, except, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not, I say unto thee, ye must be born again. Akalaan mo yan? Pinuno ng Hudyo, naniniwala sa miracle, kaya hinangaan niyang Panginoon. Pumunta siya isang gabi. Sinadya niya. Gusto niyang malaman, sino ba ito? And then sinabihan siya ng Panginoon, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Mga kapatid, ang nais ko pong makita rito ay kung itong mga pinuno na ito, itong mga mayayaman na ito, ay naging curious kung sino itong Jesus na ito, dapat tayo din po ay maging curious tayo. Pag sinabi kong curious ay kinakailangan usisain natin. Ano yan? Naririnig natin na yan. Naalala ko tuloy nung kami mga bata pa. Mga teenager, may maraming kalukuhan nun eh. Yung pagong, gabi yan, probinsya, wala pang ilaw eh. Tapos yung mga tindahan ng tinapay, tapos may pagong. Yung pagong, nilagyan namin ng kandila. Tapos sinindihan. Siyempre mainit sa likod ng pagong. Ay naglalakad. Nilagyan namin sa gitna ng kalsada. O naku, pambihira. Ano yan? Bakit yan pagong? Bakit yung kandila yan? Lumalakad. Pagong yan. Puntahan sila doon. Yung mga barkada naman, kuha ng tinapay. That is not miracle. Nag-usisa sila. Ano yan? Habang nag-usisa, yung ibang kabarkada, kumukuha ng mga tinapay. Ayun, busog sila. Hindi po ako kumuha ng tinapay. Ako lang naglagay ng pagong. Pero pinagsisihan ko na po yun. Usisain natin. Sino ba itong Jesus na ito? Anong ginawa niya? Tandaan po natin, nasabi po dun sa verse 1, and Jesus entered and passed through Jericho, and behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publican, and he was rich. Ito'y hindi ordinaryong tao. Siya po ay
pag sinabing si publican, he is a tax collector. Taga-singil siya. Kaya mayaman. Pag ang tax collector yumaman, there's something wrong. Kaya, at siya'y naghintay. Sabi niya, tapos dinudumog siya ng tao because of the miracles. Gustong malaman nila, sino ang Jesus na ito? Sino ba itong Jesus na ito? Siguradong hindi ito si Jesus, si Bog. Sabi niya sa verse 3, and he sought to see Jesus, who he was. Kaya curious siya eh. And could not for the press because he was a little stature. Ibig sabihin, Pilipino yun. Ibig sabihin, little stature, pandak. Taga Manila to. Pandakan, Manila. Maliit siya, hindi niya makita. Hindi niya makita. Gusto niyang makita ang Panginoon. Pambira, pero ngayon, iba eh. Pag pinangaral mo ang Panginoon, maghihiwa-hiwalay ang tao. Pero pag artista, niluluko lang sila. Pagkatapos, hanga pa sila. Eh ito, gusto niya talagang makita. Pero, alam niyo mga tao, sino ba to? Ay, yan yung tax collector. Alam niyo, iniiwasan siya ng mga tao. Kasi kung maningil siya ng buwis, may daya. Kaya noon pa man, may corruption na. Yan ang mahirap pagka nagkaroon ng position. Sabi ko minsan, lahat nagkakaroon ng position minsan. Ang ibang position ay nagkakaroon ng sakit sa mata. Anong sakit? Kurap ng kurap. Kaya kailangan natin in the right positions, the right man. So he waited. He waited. Kaya ano kaya ang reason bakit siya ay naging curious? Na gusto niya makita ang Panginoong Jesus. Bakit kaya? Kasi pag pinag-aralan niyo ang Bible, huwag natin basahin, sa Mark chapter 2 and verse 14, yung si Levi, isang alagad ng Panginoon, yun din ang trabaho, tax collector. Pag binasa nyo. And then si Matthew ay isa ring tax collector. Ay itong dalawang ito, nagsuko ng buhay sa Panginoon. Alagad ito ng Panginoon. Sabi niya, anong nangyari sa dalawang yan? Hindi kasama-sama ko. Tax collector. Bakit kaya sila ngayon ay iniwanan yung trabaho nila? Ay doon sila yumaman. Ba't iniwanan yun? At sumunod sa Panginoon. Naging curious talaga siya, mga kapatid. Tapos ang isa pa, bakit itong sinasabi nilang Jesus na ito ay nakikihalo sa mga publikano? Nakakapagtaka nga naman. Bakit kaya? Bakit kaya interesado? Bakit ito'y interesado? Sa Panginoon na makasalamuhan niya, na makatagpo niya. Tandaan po natin, mga kapatid, curious siya. Dapat maging curious din po tayo. Are you listening? So, sapagkat, kung titingnan nyo, yun ang nagbago ng buhay niya. Pero bakit po siya curious? Number one, look at his eagerness to see Jesus. Yung eagerness, yung excitement. Pag sinabing eagerness, yung matinding pagnanais. Excited siya nang marinig niya na ang pangalang Jesus, naging excited niya at alam niyang dadaan siya doon. At siya ang ginawa niya, ay sabi ng Bible, siya ay gusto niyang makita ang Panginoon, pero hindi niya makita kasi mababa lang siya. Mababa lang siya. At sabi na nandun siguro si Matthew, nandun yun si Levi. Pero tandaan po natin, ang kanyang excitement is to know Jesus.
to know Jesus, ang kanyang excitement ay magkatagpo niya ay ang sinasabing Jesus na yan. Sino yung Jesus na yan, mga kapatid? Matinding pagnanais. Katulad po yun, naranasan ng blind man. Binigyan siya ng Panginoon ng paningin. Naranasan na nakatagpo niya si Nicodemo. Ako naniwala si Nicodemo ay naligtas. Naranasan din po niya si Zaccheo, mga kapatid. Pero tandaan po natin, ang iba ho kasi ay ibang paniniwala kung sinong Jesus. Kaya nga po, hindi dapat relihiyon ang maging batayan natin kung sino yung Jesus na yan. Sapagkat iba't ibang paniniwala ng relihiyon. Mayroong mga tao na ang paniniwala ay ang Jesus na mamatay taon-taon. Wala po, hindi po yun totoo. Si Kristo hindi namamatay taon-taon. Minsan lamang siyang namatay sa krus ng Kalbaryo. At ang kanyang kamatayan ay pagtubos ng ating kasalanan. Sa actually, hindi siya dapat ang ipako sa cross. Ang dapat ipako sa cross ay si Barrabas. Pero siya na nagpapako upang ang sino mang sumampalataya ay di mapahamak sa impyerno kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Akalain mo yan, paniniwala ng ibang reliyon, si Kristo yung namamatay taon-taon? Wala po yan. Ang iba naman, ang paniniwala si Kristo ay hindi Diyos, tao lang. Alin yung Jesus na yan? Tayo kasi po, ang pinaniniwala lang natin ang Biblia. Sinabi ng Bible, si Kristo yung tao, ay di tao. Naging anak ng tao eh. Ipinanganak ni Maria, ay di tao. Pero sabi din ng Bible, si Kristo ay Diyos. Ay paano yan? Sabi niya ng iba, paano gagawin mo yan? Diyos, naging tao. Ay wala ka nang pakialam doon, kanya yun. Sinabi ng Bible eh. Nakausap namin kahapon, sabi niya, attorney na siya. Nung Friday. Sabi niya, attorney, pagkatapos doctor, pagkatapos, nandiyan sa kanya lang lahat. Kulang na lang maging Diyos. Pero hindi niya tiyak ang langit. Ay, ito pa kaya po siya naging tao para tubusin ang buong sangkatauhan sa kasalanan. Sa walang sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po tayo makasalanan at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Si Kristo lamang ang siyang nagliligtas. Ang iba naman, ang paniniwala ng ibang reliyon, si Kristo ay maliit na Diyos. See? Pero hindi siya Diyos. Maliit lang na Diyos. Mighty God. Ay sinabi ng Bible that Jesus is Almighty God. Paano yan? Hindi dapat natin labanan ng salita ng Diyos. Kung ano yung sinasabi ng Bible, yun ang dapat nating paniwalaan. Kaya nga, tingnan nyo ang sabi ng Bible doon sa Matthew chapter 16. Matthew chapter 16. Tingnan nyo po. Sa Matthew chapter 16, ang sabi ng Bible sa verse 13. Tingnan sabi ng Bible. When Jesus came into the coast of the Caesarea of Philippi, he asked the disciples, saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, some others that you are Jeremiah, and some one of the prophets. But he saith unto them, but whom say ye that I am? Tinanong niya si Simon Peter. Sa iba, sabi ng iba, si Kristo ay si John the Baptist. Sabi ng iba, siya ay si Elias. Sabi ng iba, siya ay si Jeremiah. Sabi ng iba, siya ay isa sa mga propeta. Tinanong si Simon Peter. And Simon Peter, verse 16, and Simon Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah,
For flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say unto thee that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against thee. Mga kapatid, siya po ay anak ng Diyos. Siya po ay Diyos. Siya po ay tagapagligtas. Para po malaman natin kung paano natin siya matututunan, ay buksan po natin sa John chapter 5. Ano sabi ng Bible? Sa John chapter 5 and verse 39. Ang sabi ng Biblia, sa verse 39 ng John chapter 5, ay ganito po. Sabi ng Bible, verse 39. Ang sabi ng Bible, search the scripture, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. They will be the one to testify of Him. Kung gusto natin, paano natin malalaman kung sino si Kristo? The Word of God will testify. Hindi po reliyon, hindi tradisyon, kundi ang salita ng Diyos. Kaya nga po, dapat sa bawat simbahan ay mayroong Biblia. Pag tayo ay nasa simbahan na walang Biblia, hindi po yan sa Panginoon. Pag tinatago ang Biblia, pag manggagawa lamang ang may Bible, pag pastor lang ang may Bible, pag ministro lang ang may Bible, pag pari lang ang may Bible, tandaan po natin, bawat isa ay dapat mayroong Bible. Dahil sabi ng Biblia, siya sa atin niyo ang salita ng Diyos. Biblia po yan. Amen. Biblia po. Kaya, ako po, 1973, I surrendered my life. I give it to the Lord. I am very committed to share the Bible, especially the message of salvation. The message, the only way going to heaven. And that is the Lord Jesus Christ. So, look at the eagerness. Number 2. 3 points lang po ito. Number 2. The effort and striving to see Jesus. Yung effort na ginawa niya, para lang makita ang Panginoon. Look at verse 3 ng chapter 19. And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was a little of stature. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him. Akalain mo yan? Mga kapatid, siya umakyat pa sa kahoy. Alam niyo, I saw that place. I've been there. Until now, they preserved that sycamore tree. Andun pa hanggang ngayon. Thousands of years. Andun pa. Akalain mo yan? Very memorable. Doon niya kinatagpo ang Panginoon. Baka ngayong umaga, sino man na naririto na hindi niyo patiyak ang langit, ito yung panahon para katagpuin ka ng Panginoon. Oh, I still remember when I attended a church, a house church, naupo ako dun sa hulihan. Kasi ayaw ko nga, pero pinilit ako ng tatay ko. Tapos yung pastor, he preached about hell. Sabi na, if you die without Christ, you go to hell. Ay, alam ko ako yung makasalanan, ayaw kong pumunta. That's the time I met Jesus. Mga kapatid, baka ito, tingnan nyo, siya mismo ang pumunta. Ang talagang purpose ng Panginoon, ang puntahan ay si Zacchaeus. Kaya atin makita mo yung effort na ginawa niya. He was a tax collector. Pero iniwanan niya because he wants to see Jesus. Hindi siya makapasok. Hindi siya makapasok kasi talagang dinudumog siya ng tao. Ay maliit lang siya. Siguro sabi, yun yung maniningil ng buwis. Siningil ako niyan, doble. Sikuhin mo nga. Dagdag lang yun. Ako lang may gawa nun. Ating makita mga kapatid na siya po ay nag-climb. Umakyat siya para makita niya lang ang Panginoon. Kaya ang papahalad ng mga members na kayo sinusundo pa. Ito hindi. He ran. He was so excited. Look at the eagerness. Look at the effort and striving that he did. Tandaan po natin, mga kapatid, huwag natin kalilimutan, bakit si Kristo ay pumunta doon? Pumunta siya doon, may purpose.
Ano ang purpose niya? He want to meet Zacchaeus. Tandaan po natin, that was the memorable place for him. That he met Jesus. This will be a memorable place for you. If you are not sure of heaven, kung hindi mo tiyak ang langit pag kayo namatay, you can be sure according to the Word of God. If Jesus can save Zacchaeus, if Jesus can save Nicodemus, God can save us. Mahal tayo ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish, but have what? Everlasting life. Look at verse 5. Ano sabi sa verse 5? And when Jesus came to the place, He looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste, magmadali ka, and come down, for today I must abide at thy house. Kalain mo yan, ano? Sino ba yung si Zacchaeus? Alam ng Panginoon naman daraya yun eh. Alam ng Panginoon yun, pero pinuntahan niya pa. Sino ba naman tayong pupuntahan ng Diyos? Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki dito sa mundo. Sabihin pa natin kung ilang beses ka naging magna cum laude o sana cum laude, hindi yan ang tatanong sa iyo ng Panginoon. Hindi yung ating stature ang tinitingnan ng Panginoon, hindi yung ating edukasyon, hindi yung ating kayamanan, kundi yung ating puso. Yan ang pinakang mahalaga. Dapat matiyak natin kung saan tayo patutungo. Kasi pag hindi, you will go to the place that you want to go. And that is called hell. Until now, the rich man is in hell, begging for mercy. But in hell, there's no mercy. There is a fire that never quenches. There is warmth that dieth not. The only way to escape out of hell is Jesus. Amen. Akalain mo yan? Siya ang pinuntahan. Kaya sabi ng Panginoon, John 14:6, I am the way, the truth. Pero tingnan nyo, anong ginawa ng mga tao? Yung reaksyon ng mga tao nang pumunta si Kristo sa bahay ni Zacchaeus. Look at in verse 7. And when, sa verse 6, and he made haste and came down and received him what? Joyfully. Alam nyo, naranasan ko yan. Ako'y bata pang pastor. Magsusulwinin kami, magdodornaking. Tapos sasara yung pinto na. Periliyon kami. Anong gagawin natin? Naranasan ako'y duraan. Nagwala ako sa eskinita. Tapos dinuraan. Tama dito. Ano gagawin ko doon? Kinuha ko, pinahid ko sa dingding nila. Ang tinanggap kong walang bayad, ipahid kong walang bayad. Binsan, binabato kami. See, anak pa ng judge. Ang hari-harian doon sa Bicol. Mga kapatid, I have a lot of experience. Pero, tingnan niyo yung reaction ng mga tao. Sa verse 7, and when they saw it, they all what? More saying that that's not more. Okay? That he was gone to be guest with a man that is a sinner. They're accusing Jesus. Ba't siya pumunta doon? Naging guest siya ng isang makasalanan. Alam ng mga tao, kinamumuhian nga siya bilang publican. Kalaan mo yan? Yun ang reaction. Pero tingnan natin, number 3, the last. Amen. Huwag niyo muna isuot ang sapatos niyo, mga ladies. Okay. The last is his experience of salvation. His experience of salvation. You look at in verse 6. Ang sabi ng Bible, and he made haste and come down and receive him what? Joyfully. Tinanggap niya ang Panginoon na mayroong kagalakan. Mga kapatid, tinapos na ni Kristo ang pag-sacrifice. Hindi na tayo ang magpipinitensya. Pinuntahan ko po yan sa San Fernando, Pampanga.
Yung nakita ko nagpipinitensya, pinanood ko sa sila, nandun ang awa ko. Ang iba naman hindi nagpapapako, nagpapagapos lang. Ilan yung nakapila? 13 sila. Pero kaya pala pasuray-suray mga lasing. Akalain mo yan? Hindi tayo ang nagpipinitensya at hindi tayo magpipinitensya. Si Kristo na nagpinitensya. Ang dapat ipako sa krus sapagkat nung panahon na yun, ang krus ay pinakang silya elektrika. Yung magnanakaw at tulisan na nasa kaliwat, nasa nganan, sila ay nakapako, may naka-schedule na ipapako ng pangalan na si Barabas. Pero sabi ni Gobernador Pilato, bayan, sino dapat ipako sa krus? Sigaw ng bayan, ipako sa Jesus, palayain si Barabas. Pinalaya si Barabas. Si Barabas naglalarawan ng bawat isa sa atin. Dapat tayong ipako sa krus sapagkat tayo ang makasalanan. Pero praise the Lord, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ipinanganak sa bayan ni David na ang sabi ng Bible, isang tagapagligtas. Hindi isa sa mga, kundi isang tagapagligtas. Nang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kaya mga kapatid, ang tunay na tumanggap sa Panginoon, ang sabi po doon sa verse 8, and Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my good I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Akalain mo yan, dati naniningil na may daya, pero nung siya'y tumanggap sa Panginoon, na bago ang buhay niya. Amen? Pagka bagong taon, kakanta, bagong taon ay magbagong buhay, tagay. Ang bihira. Yung bang magbabago ng buhay ng tao? Ang magbabago ng buhay ng tao, hindi alak. Magbabago ng buhay ng tao, ay ang Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya sabi diyan, akalain mo yan na binago siya ng Panginoon? Mga kapatid, ang tanging makapagbabago ng buhay ang Panginoon. Sabi ng Bible, 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Kaya makinig po kayo, huwag kayo ma-offend sa akin, Bible po yan. Kung ang pananampalataya na mayroon ka ay hindi nakapagbabago ng buhay ng tao, hindi po yan sa Bible. Sapagkat ang nasa Bible, pag tinanggap mo si Kristo, babaguhin ka ng Diyos. Ano yung mga dating bagay na yun? Yan pong mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Kung dating sugarol ka, hindi ka na magsusugal. Kung dating lasinggero ka, hindi ka na mag-inom ng alak. Sapagkat ang sabi ng Bible, ang ating katawan ay tirahan ng banal na Espiritu. Amen! Oh, kita mo yan. Ang mga tao, humanigarilyo, grabe. Alam niyo yung vape ba ang tawag nun? Mas matindi yun, may chemicals yun. Oh, mamaya, uubo-ubo na. Diyos ko po. Wala makita. Malboro. Wala. Diyos lang tinatawagan. At alam nyo, pag nabago ang buhay ng tao, walang problema ang ating mayor, walang problema ang ating mga barangay captain, at maayos. Amen? Walang sugal, walang sigarilyo, ay malinis ang bayan. Amen? Malinis ang bayan. Yan ang kailangan natin. Kaya ang kailangan ng San Pedro ay salita ng Diyos. Ang kailangan ng Laguna ay salita ng Diyos. Ang kailangan ng Pilipinas, salita ng Diyos. We need God. We need Jesus Christ so He can change our life. Magkalain mo yan? Kung ang bawat opisyal ng ating bayan, ng ating city, linggo, dala ang pamilya, punta simbahan. Wow! Kalahin mo yan? Ha? Ano sabi ni Trump? Bring back the King James Bible in every home. Bakit? Ang America founded on the Word of God. But where are they? When they took the Bible out. Tingnan niyo. Mga kapatid, Diyos ang magbabago.
Kailangan nating tanggapin si Kristo. Ano yung ibang sabi ng mga tao? Saka na ako lalapit sa Diyos pag ako'y bago na. Pag ako'y nabago na. Saka na ako lalapit sa Diyos. Aba, ay kung kaya mo palang baguhin ang sarili mo, bakit lalapit ka pa sa Diyos? Oh. Kaya nga lalapit ka sa Diyos para baguhin ka. Tama si Pablo. Sa Bible, si Pablo. Abay, pampira, hanggang siyang unang mag-uusig sa mga Kristiyano. Halos patayin niya mga tao, ipapatay. O pero tingnan mo, nung kaya ang pangalan niya, nung hindi pa siya tumatanggap sa Panginoon, ay Saulo. Nung siya tumanggap sa Panginoon, ibig sabihin ng Saulo, mapagmataas. Kaya pag mayabang ka, ang tawag sa iyo, Saulo. Pero nung siya tumanggap sa Panginoon, naging Pablo. Ano ibig sabihin? Mapagpakumbaba. Hindi ka makakalapit sa Diyos unless you humble yourself before God. Kailangan mo nang tanggapin si Kristo para ka mabago. Ako magtitestify sa inyo. Ang nagbago ng buhay ko ang Panginoon. Salamat sa Panginoon sa tatay ko. Ayaw ko ng Bible College. Pero doon niya ako pinapunta. 1973, tinawag ako ng Panginoon. At hanggang ngayon, 52 years ko nang pinangangaral sa salita ng Diyos. I love it. Saka napakaganda kung ang pamilya. Nangunguna yung tatay. Dalang Bible kasama ang pamilya. Sabi ni Joshua chapter 24 verse 15, as for me and my house, will serve the Lord. Napakaganda. Tapos sa bahay, yung Bible, binabasa ng tatay. Halika kayo mga anak. Ito ang sabi ng Bible. See? Tuturuan mo yung mga anak. Pero ngayon, alam mo ginawa ng mga magulang? Anong substitute? Cell phone. Cell phone. Ang radiation nito, apektuhan ang utak ng mga anak natin. Hindi ito nakakatulong. Ito'y, ang cellphone magandang servant, but please do not make it a master. Amen. If any man be in Christ, he's a new creature. All things are passed away. Behold, are become new. Ako'y teenager, ang buhok ko ang haba. Nakamaong, naka-t-shirt, parang hindi at talaba ng bala. Pero hanggang yabang lang yun. Pero salamat sa Panginoon. Alam nyo, nagsimula ako manigarilyo, uminom ng alak between 10 and 11 years old. Pero salamat sa Diyos. Bata rin ako na tumanggap sa Panginoon. Pero nagumon ako sa bisyo. Alak dito, alak doon. Ang kanta ay iba. Istambay, istambay, kanto-kanto. Istambay ay nakakatulong din kung may sunog sa kapitbahay. Istambay ang unang dadamay. Tagay, tagay. That's our song. Marami yan, pero kinalimutan ko na ho. Pero mga kapatid, pag ikay na naging anak ng Diyos, ang kakantahin mo, oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. I'm telling you, even the song. Hindi tayo kumakanta dito ng parang, oh, hindi oh. Tama na yung kanta. Ha? Ay, ganyan ang siksikan na tayo. Pag, mabuti kung manugang mo yung magaganon mo. Ha? Salamat sa Panginoon salita ng Diyos. Ang pinakamaganda, magkaroon tayo ng personal relationship with God. Kailanman, hindi ko pinangaral na umanib sa Baptist para ikaw makaring sa langit. Hindi ho. Hindi ang pag-anib sa Baptist, hindi ang pag-anib sa reliyon. Ang pagtanggap kay Kristo bilang sariling taga-pagligtas. Ngayong umaga, nais ko pong hilingin ang lahat ng katungo at lahat ng bisita po namin, kung hindi nyo patiyak ang langit, i-guide ko po kayo sa pagtanggap sa Panginoon. Ililid ko po kayo. At sumunod po kayo sa aking panalangin sa malakas na boses,
Hindi po yung panalangin ko ang magliligtas sa inyo. Hindi po yung panalangin ko ang magdadala sa langit, kundi yung pagtanggap nyo mismo. Iga-guide ko lang po kayo. Kaya nakatungo po, tungo pagkatapos nakapikit, tapos sumunod po kayo sa aking panalangin. Tayo po ang manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aking narinig. Nakilala ko na ako'y isang makasalanan at inyong hinatulan patungo sa impyerno. Ngunit, salamat po sa Panginoong Hesukristo na bayubay sa krus, nadanak ang kanyang dugo, dahilan ng aking kasalanan. Siya po'y namatay, inilibing, at nabuhay na maguli. Ngayong umaga, pinagsisisihan ko po ang aking kasalanan. Tinatanggap ko po si Kristo sa aking puso na sarili kong tagapagligtas. Salamat po sa kapatawaran ng aking kasalanan. Salamat po, iniligtas nyo ang aking kaluluwa sa apoy ng impyerno at binigyan niyo po ako ng katiyakan ng langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Alam niyo, kung anong ginawa ni Zacchaeus, Nicodemo, ay gayon din po ang ginawa niyo ngayong umaga. Sabi ng Bible, kung tinanggap niyo ang Panginoon, sabi ng Bible, John 1:12, datapwat ang lahat ng sa Kanya kay Kristo, nagsitanggap, pinagkalooban niya sila ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Kung